In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinakalimpupunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na luminglinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, patay na po ang anak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nanananghoy. Pagpasok niya, ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum. Ito ang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka.
Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 12. Ang mabuting balita ay nagpapakita ng dalawang malalim na kwento ng pananampalataya. Ang kwento ni Jairo na nagpapakumbaba para sa kanyang anak at ang babaeng dinudugo na may matinding pananalig na mahihipo lamang niya si Jesus ay gagaling na siya. Parehong nagpakita ng pananampalataya at pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok. Sa unang pagbasa naman, pinapalalahanan tayo na tumakbo ng buong tiyaga sa landas na inilaan sa atin ng Diyos. Habang tinitingnan si Jesus bilang ating modelo at tagapagligtas. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon. Sa mga may sakit at naghahanap ng kagalingan, katulad ng babaeng dinudugo. Maraming tao ngayon ang nakaranas ng malubhang karamdaman. Ang kwento niya ay nagpapakita ng bukas ang Panginoon sa sinumang may pananampalataya. Kahit gaano kalala ang kalagayan, halimbawa ang mga cancer patient na hindi nawawalan ng pag-asa kahit sa hirap ng chemotherapy at patuloy na nananalangin. Sa mga nawawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan, ang kwento ni Jairo ay nagtuturo sa atin na huwag sumuko kahit tila imposible ang sitwasyon. Maraming magulang ang nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Nananalig na maging maayos ang kanilang buhay sa kabila ng hirap ng buhay. Pagkakasala at pagsisisi. Ang babaeng lumapit kay Jesus ay nagpakita ng kababaang loob nang aminin ang kanyang ginawa. Tayo rin ay inanyayahang lumapit sa Diyos sa kumpisal upang magbagong buhay at maibalik ang ating pananampalataya. Paano baguhin ang mga pagkakamali? Una, pagninilay at padalangin. Tularan ng babae at si Jairo na may buong pananalig sa Panginoon. Maglaan ng oras araw-araw upang manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Pangalawa, paghingi ng tulong. Huwag matakot humingi ng tulong sa Diyos at sa kapwa, gaya ng ginawa ni Jairo. Pangatlo, pag-amin sa mga kasalanan. Magkaroon ng kababaang loob na aminin ang ating mga pagkukulang at lumapit sa sakramento ng kumpisal upang humingi ng kapatawaran.
Manalangin tayo para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, puno ng pag-asa at pananampalataya. Pagalingin po ninyo ang mga may sakit, lalo na yaong may mabibigat na karamdaman, physical man o spiritual. Pagkalooban ninyo kami ng lakas ng loob at katatagan sa harap ng mga pagsubok. Tulungan po ninyo kaming makita ang liwanag ng inyong pagmamahal at paghilom sa bawat araw. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay magmula sa Catechism of the Catholic Church, number 1503 to 1505. Si Jesus bilang manggagamot ng mga may sakit. Encyclical Letter Salvifici Dolores ni Pope John Paul II. Ang kahulugan ng pagdurusa sa Kristiyanong pananampalataya. Gaudium et Spes Pastoral Constitution of the Church in the Modern World. Ang pakikiisa ng simbahan sa mga nangangailangan. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!